Medyo nagiging energetic ako ngayon, guys. Kasi, you know, 'di ba na i-content natin kagabi yung isang bayarang vlogger na kung saan hindi nga worth it yung bayad. Ano ba naman yan? Hindi nga worth it yung binayad sa isang bayarang vlogger na yon. Dahil lang nangyari, kapag issue nga ng West Philippine Sea, hindi alam eh. Mantakin nyo, sasabihin niya na, ayoko din naman mapunta ang West Philippine Sea sa Korea. Di ba gago? Kaya nga medyo nagiging energetic ako. Dahil ngayon, titirahin din natin. Bang, 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 whoosh! Itong grupo ng mga bayaran. Ito naman guys, grupo, movement ng mga di umano bayaran. Kasi sino ba namang hindi mag-iisip na hindi magiging bayaran tong grupo na to eh. Walang ibang ginawa kundi manira ng manira at tumira ng tumira sa iisang specific na ahensya. Alam nyo guys ito lang yung napansin ko. Parehas nito, FPGMP. Yung trip talaga nilang tirahin, itong ating cutie lalabs na si Mel Robles. Yan yung favorite nila eh, yung PCSO. Tapos meron ding ibang grupo na tumitira sa ibang ahensya. Ang daming mga grupo yan guys, na ang tinitira nila, yung may ano sila eh, may kanya-kanyang grupo na may kanya-kanya ding ahensya ang tinitira. Ngayon naman, itong ano na to, itong FPGMP na to, ganda pa naman ng pangalan, no? FPGMP, Filipino for Peace, Kuno, Justice and Progress Movement. Tingnan nyo, ang ganda ng ano ng pangalan nyo, kaso mga nang-uulol lang tong mga hayop na to. Mantakin nyo guys kasi ngayon, wait lang papakita ko lang muna tong article na to. Nasaan na ba yan? Ay nako, ba't nawala yung article natin? Ito. PCSO Mel Robles and 9 others face graft nabubulol si Mima. Face graft, plunder, complaint at ombudsman. So ngayon nahaharap po ang ating Bebe Loves na si Mel Robles. Actually guys, medyo hindi naman ako fanatiko ni Mel Robles, sa totoo lang. Pero syempre, siya po yung yung inilagay dyan ni President Marcos. Siya po yung pinagkatiwalaan. Naniniwala naman po ako na yung pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo, syempre dapat pagkatiwalaan din natin. Pero sabi ko nga sa inyo, pag may mali, tirahin natin. 'Di ba? Pag tama, purihin. Kaso ang problema guys, paano natin pupurihin ang grupo ng FPGMP? Tingnan mo mga nguk-nguk, nagkakaso, wala namang ebidensya. Puro po mga accusation. Yan talaga, gawain talaga yan ng mga ng mga makaputa. Gawain yan ng mga makagago. 'Di ba? Ng mga ng mga grupo na walang ibang ginawa kundi birada ng birada, tirada ng tirada, pero wala namang sapat na ebidensya, puro lang accusation, just like Maharlika. 'Di ba? Tingnan niyo yung babaeng ngitad, nag-aakusa siya na si President Marcos bangag, pero yung totoo siya yung nagsashabu. 'Di ba? Si First Lady may scandal, pero yung totoo siya yung merong sex video. 'Di ba? Kaya nga pare-parehas yung tono ng mga hayop na yun. Na-stress ako guys. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit hindi naman ako panatiko ni Mel Robles, pero pag yung usapan dito PCSO, syempre kasama na siya diyan. Itong PCSO na to tumutulong po sa may mga sakit. Tumutulong po yung PCSO sa mga bata na gustong makapag-aral. Ito din yung isa sa mga ahensya ng gobyerno na nakakapagbigay ng isa sa may pinakamalaking tax, although hindi talaga malaki kasi OFW yung may pinakamalaking tax na generate. Pero yung punto ko dito guys, yung PCSO, madaming natulungan. Mas worth it pang ipaglaban yung mga katulad nitong ahensya na to. Kaysa naman ipaglaban natin yung katulad nila, nila Sara na walang ibang ginawa kundi mangamkam. Tapos guys, ito yung nakakatawa dito. Kinasuhan nila, plunder, corruption, itong si Mel Robles, pero hindi man lang nila ma-call out itong 125 million confidential funds ni Sara Duterte. Ang double standard ninyo, mga gago. Nagigets nyo ako, guys? Diba, nagko-call out kayo sa corruption sa PCSO kuno, kung totoo man. Pero yung punto ko dito, bakit hindi nyo i-call out yung 125 million confidential funds ni Sara? Yung 51 billion ni Pulong, allegedly. Yung recent ngayon, yung Farmally issue.
Di ba yung 46.7 billion na kung saan questionable ang pag-transfer ng pondo ng COVID funds dito sa sa PSDBM. Bakit hindi yan yung i-call out nyo? Di ba? Mas malalaking pera yun. Tapos ngayon, kino-call out nyo yung PCSO under ni Mel Robles na, you know what guys, ito nga yung pinaka-nakakainis Kung sino pa yung mga tumutulong, yun pa yung inaano ninyo, dinidegrade ninyo. Ano yun? Binabatikos nyo yung PCSO para lumaganap ang Pogo? Babatikusin nyo, ibabash nyo ang PCSO, sisiraan nyo ang PCSO, pero ipopromote nyo yung Pogo? Ano yun? Double standard lang? Double standard lang, mga yawa talaga to kaya nga naiinis ako. So ngayon nga po guys, ang recent na balita natin ngayon, ihabol ko lang to guys kasi meron akong natanggap na balita, hindi pa siya na sa article, pero ito yung natanggap kong balita, na yung former PAGC commissioner na si Conte, yung PCSO daw guys, must be evidence-based, not mere accusation. So, pinagalitan po yung grupo ng FPGMP. Tama ba ako? Yung grupo ng FPGMP. Pinagalitan sila kasi nag-aakusa po sila nang wala naman pong sapat na ebidensya. Mga yawa nga. Diba? Tingnan nyo, mga bubu. Gawain talaga yan ng mga, mga makagago na mga movement. Ako guys, naniniwala ako na itong grupong to, hindi naman to magpupursyo kung walang lagay dito wala trip talaga nila si Mel Robles. Ewan ko ba, ano ba yung meron sa ating cutie lalabs na si Mel Robles? Bakit siya yung trip nyo? Di ba pwede nyo naman pagtripan si Digong, si Sara, si Harry Roque. Pwede nyo naman pagtripan yan Kaso yung trip nila si Mel Robles. Natitriggered ba kayo? Threat ba sa inyo ang PCSO dito sa Pogo? Sa PCSO guys, walang torture detention. Walang ganon. Sa Pogo, meron nun. Merong scamming sa Pogo. Sa PCSO, walang ganon. Diba? Kaya nga, threat na threat. Yung Pogo community dito sa PCSO, kung kaya trip nilang banatan, itong si Mel Robles. Pero hindi naman worth it yung mga binabayad sa mga movement na yun. Kasi tingnan mo, pinagalitan sila. Ito nga yung video. Dinepensahan ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles ang naging kasunduan ng ahensya sa isang pribadong kumpanya hinggil sa iloto. Kasunod ito ng inihaing reklamong plunder at graft laban kay Robles at sa ilang opisyal ng PCSO sa Office of the Ombudsman ng grupong Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated. Paglilinaw ni Robles, hindi pa pinalang kasunduan hanggat hindi nakakakuha ng desisyon mula sa Office of the Government Corporate Council. Patunay aniya ito na may see? Diba? Pakinggan nyo ulit pakinggan nyo ulit. Hindi pa pinalang kasunduan. Misrepresentation of facts na nangyari at suspetsya ng PCSO General Manager, maaaring may isang dating chairman ng ahensya ang umano'y may pakana nito na hindi kasama sa reklamo. So, nag-file po sila guys ng kaso, pero wala pa naman po silang, wala pa namang MOE. So, walang crime dun. Sana, bago kayo nag-file ng kaso, meron na kayong MOE para meron kayong ebidensya. Kaso, ang nangyari guys, nag-file sila ng kaso, tapos nung final na, doon pa lang sila naghahanap ng MOE, hindi pa na-execute. Di ba mga gago? Bobo ninyo. Naku, sayang yung bayad sa mga yan. Mga tanga. Mga hunghang, mga bugok. Kaya nga naiinis ako kasi ang daming bobo sa mundo. Kabilang na dyan yung grupo ng FPGMP. Ganda pa naman ang pangalan, Filipino for Peace and Justice Progress Movement. Tama ba? Pero, paano tayo magkakaroon ng progress kung kayo mga hunghang kayo? Paano tayo magkakaroon ng justice kung yung kino-call out nyo lang iisang ahensya, pero yung sa AJK, tahimik kayo? Progress daw, pero hindi nyo pinupuna yung 125 million, yung 51 billion, yung iba pang mga corruption na nangyari sa panahon ni Kadigungan. See? Hindi worth it yung mga bayad sa inyo. Kaya galit ako sa mga bayaran. Galit ako sa mga bayaran. Mga nakakainis mga yawa na to, mga tanga.